Magandang hapon sa inyong lahat. Siguro hindi ko kayo may isa-isa, pero hayaan niyo lang akong special mention, syempre si Attorney Joe, si Direk Babet. Biktima na namin yan si Direk Babet kung huli namin na Angat Buhay Anniversary, siya din yung aming direktor. Syempre si Alden, yung iba-ibang mga grupo na nandito, syempre sa pangunguna ng Lawyers for Lenny Pasig. Yung Pasig Laban production team and volunteers. Nung sinabihan ako na kayo yung makakausap ko today, naisip ko lang na bakit ngayon lang tayo nagtipon-tipon. Marami akong, hindi ko alam kung, siguro alam nyo naman, pero hindi nyo kasi nakita, karamihan sa inyo hindi nakita yung lahat na pinuntahan namin na rallies. Mula nung ako nag-announce until yung start ng official campaign period, hanggang yung malapit na yung eleksyon. Siguro mag-a-agree sa akin yung mga kasamahan ko nandito na talagang pinaka-iconic yung Pasig Laban. And pinaka-iconic siya because of so many things. Naalala ko lang marami yung firsts dito sa Pasig. Yun yung first na kinanta ni Nika, yung Rosas. Nika, mamaya papakinggan natin si Nika. Pero first time na kinanta ni Nika yung Rosas, I think first time din na sumama sa atin yung Ben and Ben. First time na yung entrance natin parang kasalan. First time na nahirapan akong pumasok sa venue. Kadalasan, kahit maraming tao, parang madali for me pagpasok sa venue. Pero ito yung hindi nyo alam, maaga pa nandito na ako. Nandun na ako sa area. Pero ayaw nila akong palapitin. So, saan ba ako pinatambay? Marco Polo ba yun? Pinatambay ako sa isang hotel. Kasama ko nga dun yung Ben and Ben. Tapos, nakikita ko na sa Facebook yung lahat na posts. Ang feeling ko, parang ang dami kong nami-miss out. Kasi yung lahat na aksyon nandun sa venue, pero ayaw nila akong mapuntahin. Pero nung pumunta ako sa venue, yung lahat na posts na inggit ako, did not even approximate yung pakiramdam ko nung nakita ko lahat na tao. And marami dun yung nag-attend na sobrang meaningful sa kanila yung Pasig Laban, Pasig Rally. Pero I think sa lahat na, including me, sa lahat sa atin lahat, siguro kayo talaga yung alam how it started, how it was, how every chip was built. Kahit sa amin, sa headquarters, pinakamadali for us yung Pasig dahil pinakamadali for us yung Pasig Rally dahil kayo yung lahat na gumawa ng trabaho. So maraming salamat sa inyo. Yun yung pinakawalang gastos on our part dahil kayo yung nag-waste ng pera. Pero siguro yung hindi ninyo alam, yung sa parte din namin going to that event. Kasi so magpa-Pasig Rally na. Magpa-Pasig Rally na. Tapos yung sinabi sa akin yung venue, actually, sobrang worried ako. Sobrang worried ako about the venue. Kasi iniisip ko commercial siya, di ba? Commercial yung venue, malapit sa tao, sino yung pupunta. Ako, I would have wanted yung venue na malapit dito. Kasi ang feeling ko, mas malapit sa tao, mas madaling puntahan. So iniisip ko at that time, sobrang sadyain. Sobrang sadyain yung venue na kasi parang statement yon kasi yun yung first big rally in Metro Manila. So sabi ko, bakit tayo, alam ito nung mga kasama ko sa office na ilang beses kong hinindian yung venue. Tapos sinabi nila na wala na talagang iba kasi walang nahahanap. Medyo ninenervyos ako noon kasi parang going to the Pasig Rally kasi parang yung momentum pataas, di ba? Parang nag-start kami nun sa Naga. Sa Naga, parang 8,000 people sa plaza. Unprecedented yun.
Unprecedented yung 8,000 people kasi never pang nagkaroon ng ganun. Manliit lang ng city namin. Pero grabe, tapos nag-Bacolod, nag-Iloilo, parang padagdag, even Cavite, marami. Pero before Pasig, ang 40,000, sobrang dami na yon. In fact, ewan ko na kung sino sa inyo nakapunta sa rally sa Quezon City na nandun kayo. Yung rally sa Quezon City na, na on a Sunday, 6 o'clock in the morning. Talagang buti na lang yung mga rally organizers hindi nagpasindak sa akin. Kasi sobrang kontra din ako doon. Kasi nasabi ko, ang hina na nga natin sa Quezon City. Tapos mga ngahas pa kayo mag-rally ng 6 o'clock in the morning on a Sunday. Sino yung pupunta? Tapos sabi nila, maliit lang naman yung venue, kayang-kaya natin punuin. So sinabi ko, maliit yung venue, ilan yung kasya? 2,000 daw, at most 3,000. So, siguro naman mapupuno natin yung 2,000, 3,000. Pero nakikita ko na sa Twitter the night before, 10,000 people expected. Galit na galit ako. So sinasabi ko, bakit sinasabi nyo na 10,000 people expected? Kahit 5,000 yung pumunta, di parang hindi pa natin na-hit yung target natin. And then, the following day, about 20,000 people came. So parang tinitingnan ko sa mata yung mga kinontra ko ng kinontra. Parang sinasabi sa akin, ano ngayon? So, same with Pasig. So, yung Pasig, very memorable sa akin every step of the way. Naghihintay ako sa Marco Polo, na inis na ako, hindi ako pinapapunta. Yung pagpasok, na parang mag-iisang oras yata yung biyahe namin from Marco Polo hanggang doon sa backstage. Sa dami ng tao. Pati yung pagbaba ko sa sasakyan, papunta doon sa mga holding tents, how long it took, how many people were there. Naalala ko first time din na nag-attend ng rally ni Angel Locsin. First time niya din nag-attend ng rally sa Pasig. Naalala ko nakita ko siya among the crowd, may dala pa siya ng, placard. Basta marami akong memories of Pasig. Pagkain. Welcome to my terrace crowd. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, Na po tayo doon para makita nyo din. Po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ayan, sila kuya. 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayuda! Ayan, ito na po yung mga food packs. So, kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsors. Memories of Pasig. And ngayon, pag umiikot ako everywhere, na volunteers yung kausap, ang pinaka-memorable din sa kanila yung Pasig. So, sobrang meaningful sa akin na kaharap ko kayo ngayon. Kasi I have not thanked you enough. Yung ginawa nyo, siya yung parang siya yung nag-umpisa. Siya yung nag-umpisa ng klase ng mga rallies saka mga gatherings. Marami yung pumunta sa Pasig na hindi taga-Pasig. Pero parang naging hobby na siya. Sabi nga ni Alden kanina, parang naging hobby na siya na dahil sobrang good memories yung Pasig. Lahat na rallies pinupuntahan na. And I think, natutulig sa tayo nun na hindi naman mga taga dyan, o ang iba hindi naman botante. Pero sa akin, that was beside the point. The mere fact na nandun yung mga tao. Talaga yung sense of community,
Saka parang yung sense of collective responsibility to save the nation, ramdam na ramdam. Pag binabalikan, yung nag-propose pala sa Pasig, nininangan ko yun sa kasal, tapos na yung kasal nila. So, lahat na nakakwentuhan ko na naipit doon, na ihing-ihi na sila, hindi sila makagalaw. Kasi kahit uupo na parang hindi sila makaupo. Kasi yung tao talaga, yung siksik na siksik. Tapos nakakapangilabot tingnan yung mga drone shots. Kasi hindi din natin ine-expect na pati yung mga side streets mapupuno ng tao. So hindi pa tayo nun ready, di ba? Yung side streets, walang video, walang audio, kasi hindi naman natin inaasahan. Parang at the back of everyone's mind at that time, pinagdadasalan natin na sana mapuno. Pero hindi lang napuno, talagang punong-puno. Saka napakaganda. Napakaganda ng production, napakaganda ng lahat. So, sa akin talaga, it was Pasig which set the tone for the rest. So, maraming salamat sa inyo. Pero siguro, ngayon natapos na yung election. Marami yung nagsasabing umiyak, yung grieving process, yung frustration. Normal naman yun. Normal naman yun. Pero, while acknowledging the grief, while acknowledging the frustrations, siguro kailangan lang natin balikan yung naramdaman natin among you, na mga organizers. Yung naramdaman natin while we were preparing for Pasig Laban and immediately after. Na yung naramdaman natin na power is in our hands, di ba? Na hindi natin kailangan kung sinong Poncio Pilato para may magawa tayo. Pero sa sarili nating kakayahan, ang dami nating magandang pwedeng gawin. So ako, ang hope ko, it has been a year since the elections. Ako, ang hope ko, parang binigyan ko lang muna ng laya yung lahat na mag-grieve. Parang i-acknowledge na yung grief. Pero siguro ngayon na naka 1 year na, baka pwedeng balikan na natin yung naramdaman natin. What inspired us, what gave us energy. Marami yung na-involved during the campaign na ang daming ginawa na never nilang ginawa before. Ang daming ginawa outside of their comfort zones. Ang daming apolitical na all of a sudden naging involved. Ang daming walang tiwala sa proseso o sa politiko, pero all of a sudden nagkaroon ng hope. So, pag binalikan natin yun, tapos binalikan yung pakiramdam nyo na you were able to stage on your own that beautiful rally, di ba? Parang masarap sa pakiramdam. Na yung realization na tayo-tayo lang, kahit wala tayo sa pwesto, ang dami nating pwedeng gawin. Marami tayong frustrations of the way governance and politics is in the Philippines. Parang ngayon nga, kaninang umaga maraming taga-Pasig na nasa office. Mga nagra-run for SK, nagra-run for barangay elections. Yung worry nila, yung usual na patronage politics, nagpeperahan na because of yung barangay elections. Ang nasa isip ko lang, ang dami nating na-prove during the campaign na pag nagsama-sama tayo, ang dami nating pwedeng labanan. Na kahit siguro minority tayo dahil talagang bumangga naman talaga tayo sa napakalalaking pato. Pero ang dami nating nagawa na hindi nila kayang gawin. Diba? Yung mga rallies natin, walang hakot. Kung meron man naghahakot, kanya-kanyang hakot, kanya-kanyang hanap ng paraan para makapunta. Hindi nila yung kayang gawin. Sila kailangan pang gamitin yung mga political leaders nila para makadala ng tao. Tayo wala. Yun yung first na kampanya ko kasi pang-siyam ko na yun na kampanya. Kasi 6 na taon kami nagkampanya para sa asawa ko. That was my 3rd. Pero first time na nangyari na hindi nakaasa sa campaign headquarters yung mga volunteers. Dati kasi parang ang center of gravity, kandidato sa campaign headquarters eh. Lahat magmumula doon. Pero ngayon, kanya-kanyang gawa. Kanya-kanyang plano, and mas maganda yung resulta. Mas maganda yung resulta, yung creativity ng tao, lumabas lahat. Ewan ko kung sino sa inyo hindi pa nakakabisita sa museum.
Pero sa museum, yun talaga yung showcase ng creativity ng tao. Na yung lahat na pinamigay nila, napakabenta ng ating museum shop. And yung mga merchandisers natin doon, yung mga non-business people na nag-start gumawa ng crafts during the campaign, and we invited them to produce commercially now. So sa shop sila nagbebenta, sobrang benta. Parang para sa akin, it was really the best in the Filipino. 'Di ba? Yung mga mahiyain biglang nag-house to house na lang. Saan ka nakakita ng eleksyon na ang tarpaulin binibenta sa Shopee at maraming bumibili? Diba? Parang pag eleksyon, yung kandidato yung mamigay ng tarpaulin. Diba? Parang bakit ka gagastos para magpagawa ng tarpaulin? Inaasahan natin, kandidato. Volunteer nyo kami, tutulungan namin kayo mag-distribute, pero padalahan nyo kami. Pero eleksyon na yun, hindi ganon. Yung eleksyon na yun, walang naghintay. Walang naghintay, kanya-kanyang pagawa. All the other elections, campaign t-shirts, kandidato magpapagawa. Pero ito kanya-kanya. Yes. And the result was beautiful. Kasi kanya-kanyang, yun nga, yung kahit ngayon, yung mga suot nyo, kanya-kanyang design. Ano talaga siya? It showed us what is possible. Pag nagra-rally, alam nyo, yun yung, hindi ako matatakotin na tao. Lagi akong kalmado, pero bawat magra-rally na, hindi ako makatulog the night before at tinatawag ko yung lahat na santo. Kasi yung pinagdadasal ko, walang maaksidente. Yung worry ko noon, first ko yung nanaramdaman sa Pasig Rally, yung siksik na siksik yung tao. Iniisip ko, meron na lang ditong mag-prank, o meron na lang ditong magsisigaw na mag-cause ng stampede. Na-imagine nyo kung may maaksidente. So yun yung worry ko, pero natapos yung kampanya na walang ganon at all. Diba? So kahit yung mga taong nag-a-attend, naramdaman mo ang pagka-Pilipino, mababait, yung hindi ka nagbabaon para sa sarili mo, pero nagbabaon ka to share with everyone. Pagkatapos ng rally natin, less than an hour after, malinis yung daan. Lahat nagbibigayan. Walang nag-aaway sa crowd. Talagang ano yun. Talagang sana ganun tayo lagi. At palagay ko, kung tayo yung mag-multiply ng sarili natin, sobrang posible na mapadami na natin. Kasi yung tao naman, pag naramdaman niya yung, parang pag meron na siyang choice, not all the time, pero pag meron na siyang choice between good and bad, kadalasan naman pipiliin niya yung good. So sa akin, moving forward, sana hindi natin isipin na naging failure yung kampanya. Because it was not at all. Going into the campaign, ito nakwento ko na to many times over. Kasi di ba yung mga anak ko, nung nagkandidato ako for VP, ang promise ko sa kanila, last na to. Kasi yung mga anak ko, pinanganak sila, mayor na yung tatay nila. Parang feeling nila, mas naaawa sila sa akin. Kasi nung buhay pa yung tatay nila, ako yung sumasalo ng, parang yung asawa ko, nagkakampanya na lang, pero all the back end work, ako yon. Nung ako na yung napapalaban, wala nang nagba-back end for me. Except itong last na election. Kasi nandiyan na kayo. So nung kumandidato ako nung 2016, sorry, ang haba na ng kwento ko. Parang ang feeling ko nagkakapilang tayo. Ngayon ko lang kasi kayo nakaharap na magkakasama. Pero yung nag-promise ako sa kanila na last na yung 2016. So, nung nag-decide na ako noong 2022, sobrang hirap sabihin sa kanila na kailangan kong kumandidato. So, when finally kinausap ko na sila, naalala ko yung exact words ko sa kanila, huwag kayong mag-alala kasi itatawid lang natin ito. Meaning to say, magkakandidato lang tayo for the sake na magkakandidato. Pero at the end, at the back of my mind, wala namang mangyayari kasi yung 6 years ko, I've been at the receiving end of so much, di ba? Tapos yung numbers ko sa surveys, bagsak. So para sa akin, parang it was a responsibility to run, pero I wasn't really expecting anything from it. So ini-imagine ko nga, siguro last ako sa lahat ng mga kandidato, pero gagawin lang natin yung kailangan natin gawin.
Pero baliktad yung nangyari. Parang the day that I announced, naramdaman ko na kaagad na iba ito. Naramdaman ko na iba ito dahil talagang yung tao nagsarili. Sila na talaga, parang kahit sobrang hirap ng laban, hindi ko naramdaman yung hirap. In fact, it was the easiest campaign for me and the most fun. Dahil yan sa inyo, dahil yung tao nagdesisyon ng gumalaw. And I can only wish na sa lahat ng mga laban, hindi lang eleksyon, pero yung sa lahat ng mga laban ng bansa natin, ganun sana yung spirit. Ganun sana yung spirit ng tao na we look at ourselves as a collective, na hindi din natin ininda yung pagod dahil alam natin na magkakasama tayo. Kung ikaw ulit, ma'am. Ay, Diyos ko. Nagulat naman ako sa... Kung ikaw ulit, gagawin namin yan. Pero huwag niyong sabihin mo. Kasi... Hindi, ang gusto kong sabihin, hindi lang during the elections. Kasi ba ngayon, the elections is what? 2 years away, almost 2 years away. Anong magagawa natin between now and the next elections? So, ang daming pwedeng gawin. At pinakita ninyo na sa sarili ninyo na ang dami niyong pwedeng gawin. Kasi aside from Pasig Laban, ano ba yung mga pinagagawa niyo? Diba? Ang dami niyo pang ang dami niyong ginawa before and after Pasig Laban. So, as a collective, ano ba yung mga pwede natin gawin? Kasi ang tingin ko, pag napalawak natin yung ranks natin, mas malakas na yung loob ng mga mabubuting tao na lumaban. Ngayon kasi maraming ayaw lumaban kasi, di ba, parang sobrang dehado ang pakiramdam. Pero ako, kung alam ko lang na ganun yung pakiramdam, hindi siguro ako nagdalawang isip na magkandidato noong 2022. Kasi sa totoo lang, it was the first loss for us, but it was the happiest. It was the happiest. The loss was not the happiest, pero the entire thing was the happiest campaign of all. And ako tingin ko, for some of you who have been involved in past campaigns, ganun din yung nararamdaman, di ba? Iba talaga siya klase. Ibang klase yung kampanyang yun. Pero masasayang yun kung wala na tayong gawin after. Masasayang siya pag wala na tayong gawin. Yung gagawin, hindi naman kailangan campaign levels eh. Pero ano yung pwede natin gawin sa communities natin? Yun yung kaya nag-decide tayo na ang Angat Buhay gawing NGO. Kasi inisip natin, kailangan magkaroon ng platform. Kailangan magkaroon ng platform na involved pa din lahat. Kung naalala nyo, during the pasasalamat rally sa Ateneo, we announced that Angat Buhay will be transformed into an NGO, and we envision it to be the biggest volunteer network in the entire country. And right now, we're on our way to do that. Nagkaiba lang yung, may pagkakaiba lang yung plan, kasi when I announced it, ang balak sana natin is to convert all the volunteer groups into Angat Buhay chapters. Pero, as we were building Angat Buhay as an NGO, inisip namin, we have been advocating for an empowering kind of governance. Pag Angat Buhay chapters lang, hindi yun empowering. Kasi pag Angat Buhay chapters, lagi lang maghihintay sa Angat Buhay kung anong gagawin. Pero kung i-encourage natin lahat na mag-transform into civil society groups, no matter how small or how big, para mas empowering yun. And just partner with Angat Buhay. So ngayon, marami nang nag-convert. Not everyone is similarly situated. Merong mga nauna na. Yung mga nauna na, ang iba SEC registered na. Yung iba na-invite na natin sa Angat Buhay anniversary to pitch projects. Yung iba, kailangan pa ng tulong para ang iba kasi very loose yung gaya na sabi ninyo, hindi naman kami magkakakilala. Parang nag-bond lang kami together for a common objective. So yung mga ganon, tinutulungan namin. Very regular sa office yung yung capacity building. Kasama ko nasa si Rafi, ayun.
kasama ko si Rafi. Rafi is the Executive Director of Angat Buhay. Siya yung boss namin lahat sa Angat Buhay. So, they're deep into organizing. I've been going around the country to meet with the different volunteer groups. Marami na din ako naikot dito sa Luzon. Galing na ako Nueva Ecija. Galing na ako Pampanga. In fact, babalik na naman ako sa Pampanga sa September 2. Galing na ako Tarlac. Of course, sa Bicol, pabalik-balik. Sa Visayas, galing na ako ng Capiz. Galing na ako ng Iloilo. Yung Iloilo, kailan ba ako nasa Iloilo? Nung Friday? Saturday? Ngayon lang, nung weekend. Galing na akong Cebu, galing ng Jensan, galing ng Bacolod. So wherever the groups are organized already, I visit them. Yung nakita ko magandang model, yung Capiz. Yung Capiz na volunteers, may provincial chapter sila, tapos may municipal chapters, kasi province-wide din. May municipal chapters, marami na silang activities, meron pa silang mga contest, meron silang mga contest ng iba-ibang klase. Halimbawa yung saan ako top 3 na pinakamataas yung aking yung voting percentage. Meron silang mga trophy for the groups. So, magandang model yung Capiz. Siyempre, ang Pasig iba kasi city ang Pasig, di ba? Pero there are a lot of ways. There are a lot of ways where we can organize and just do what we can to make sure that the gains that we were able to harvest during the campaign would not be put to waste. Diba? Halimbawa, yung lawyers, as lawyers, ano ba yung mga pwedeng gawin na mga outreach? Pero let us make sure na it is still in conformity with our values. Diba? Hindi lang ito gagawa ng activity just for the sake na may activity. So, hindi tayo concerned sa activity itself, but the outcomes of the activity. Kailangan mas lasting yung impact. So, maraming paraan. In Pasig, we have several community learning hubs that are in place. Our pilot area for our Angat Bilang centers, kasi karamihan Angat Basa centers. So yung pilot area natin for Angat Bilang is in Pasig. We have been closely in touch with the other groups in Pasig also. Marami pwedeng gawin. And we are very excited to continue the partnership with all of you. Sayang naman yung samahan natin pag matapos ito during the campaign, diba? So maraming salamat ulit. Maraming salamat for all that you have done. And maraming salamat din sa patuloy na pagmamahal sa bayan natin. Hindi pa tapos yung laban natin. Marami pa tayong kailangang ipaglaban. Yes. And pwede pa din natin ipaglaban kahit wala tayo sa posisyon. So maraming salamat. I'm looking forward to working with you.